Sa nalalapit na State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pag-uusapan natin ang ilan sa mga naging tagumpay ng kasalukuyang administrasyon. At isa na rito ang patuloy na pagtugon ng National Anti-Poverty Commission o NAPC sa mga hamong patuloy na kinakaharap ng mga mahihirap na sektor sa ating bansa. Kaya para ibahagi sa atin ang mga programa at inisyatibang tumutulong sa mga Pilipino, kasama natin ngayon si Secretary Lopez Santos III, lead convener ng NAPC. Rise and shine, Sec. Welcome po. Welcome back to the program. Yeah, magandang umaga, PPIs at sa ating mga kababayan. Magandang umaga, buong Pilipinas. Alright, Sec Lope, on the 20th year of NAPC, paano po natin higit pang palalakasin yung convergence o yung pagsasama-sama at pagtutulungan ng mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan? Ngayon nga, ipinagdiwang natin nakaraang June 30 yung 28th anniversary ng National Anti-Poverty Commission at ipinakita natin yung example ng convergence. Kaya ito ay ginanap natin dun sa merong ganong programa mismo at ito ay ginawa sa Valenzuela City. Pinakita natin doon yung Disciplina Village na kung saan ay nagtutulungan ng mga iba't ibang ahensya. Ito yung itinuturing nilang the largest integrated housing project in the Philippines na kung saan bukod sa housing ay merong basic education, merong eskwelahan, merong health center, merong livelihood center, merong community gardens, no? At lahat ng serbisyo nagtutulungan sa pangunguna ng local government of Valenzuela ay kasama yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So ito ay isang example ng convergence program na ipinapakita natin. Secretary, sa pagbubuo naman po ng mga polisiya, ano-ano naman po yung tinitingnan nyo para makasigurong mapapakinabangan ito ng mga nakararami? Well, marami tayong tinututukan ngayon at sinusuportahan natin siyempre yung mga napag-usapan na sa LEDAC, no? Particular itong amendment sa four-piece law, kasama na yung pagsasabatas ng assistance to individual in crisis situation. Tinutulak din natin yung Universal Pension Bill para sa mga senior citizen at Magna Carta for Children. Iyan ay ilan lamang sa mga policy na tinututukan ng NAPC bilang ito yung aming pangunahing mandato, yung Policy Coordination Development. So nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at dinudugtong natin yung mga agenda at policy direction ng ating mga sektor. Okay, you've mentioned about the Disciplina Village in Valenzuela City. I understand there are many Disciplina villages in that city, no? And based on that, we want to know bakit mahalaga ng bawat local government unit ay meron magkaroon ng sariling yung tinatawag na Local Poverty Reduction Action Plan or LPRA kung tawagin po. Ano po ba ang basehan ng mga ito, sir? Ito ay itinakda ng isang batas, no? Una, yung Social Reform and Poverty Alleviation Act, 1997 pa ito. At sinundan pa ito ng Magna Carta of the Poor. Itong mga batas na to ay nagsasabi na ang mga local government units ay dapat merong Local Poverty Reduction Action Plan. At ang National Anti-Poverty Commission ay nakikipag-ugnayan sa mga LGUs at of course, with the assistance and coordination with the Department of Interior and Local Government. Secretary, ano naman po ang kasalukuyang estado ng LPRAP sa iba't ibang bahagi ng bansa? Sino ang inyong katuwang dito? Natutuwa tayo at napaka-supportive ng ating mga local government units. Sa ngayon ay naabot na natin ang lahat ng probinsya, lahat ng cities, lahat ng municipalities. Nabigyan na natin sila ng orientation tungkol sa pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor. Ano itong Magna Carta of the Poor? Ito yung tumutugon sa karapatan ng bawat mamamayan na magkaroon ng adequate food, relevant and quality education, decent housing, decent job and highest attainable standard of health. Yan yung limang nakatakda dun sa Magna Carta of the Poor, no? At sa ngayon, yung mga LGUs dun sa mga priority provinces, halos inabot na tayo ng mga 300 LGUs yung kasalukuyang merong formulation and implementation ng kanilang Local Poverty Reduction Action Plan. And we hope to reach all LGUs matapos yan para sila talaga yung
mas higit pang makatulong sa ating national government para maibaba yung insidente ng kahirapan sa ating bansa. Alright, Sec Lopez, in terms of data, what's the status now in terms of what you've seen based on the programs and the progress mula doon sa nararanasang kahirapan na marami nating kababayan at mga sektor? Well, yung pakikipag-ugnayan natin sa ating mga pamahalaang lokal, nakita natin na napakarami nilang programa. No? And ngayon ay yung inutos ng ating Pangulo na tapusin yung community-based monitoring system. Ito ay natapos na ng sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority. Ito ay tina-turn over na ngayon sa mga local government units. So yung mga datos na yan ay nagiging basihan ngayon ng ating mga local government units sa pagbalangkas ng kanilang mga comprehensive development plan kasama na yung local poverty reduction action plan. So meron silang kanya-kanyang mga poverty reduction target. At yung programa nila nung pinag-uusapan namin ay talagang nakaangkla din dun sa sinasabi ko kanina na 5 fundamental rights. Bukod pa dun sa mga priority development agenda ng ating mga local officials. At bilang panghuli na lang po, Secretary, ano naman po yung mga pangunahing proyekto at programa ng NAPSI na pinaghahandaan at binibigyang prioridad sa mga sumusunod o sa susunod na buwan? Well, tuloy-tuloy tayo dun sa ating mandato. Una na, yung pagtutok natin dun sa mga pangunahing patakaran na isinusulong natin dito sa Senado at Kongreso. Marami ito. Yung iba na sa LEDAC, yung iba ay merong kanya-kanyang itinutulak yung ating 14 na sektor. No? Pangalawa, itong Local Poverty Reduction Action Plan na maabot natin yung lahat ng ating mga local government units. And then yung ating program monitoring sa pamamagitan ng ating National Poverty Reduction Action Plan. No? At yan ay nakapaloob na dun sa ginagawa ng mga interagency coordinating bodies dito sa mga fundamental rights. Ito, tuloy-tuloy yung mga pagpupulong dito, coordination. At siyempre, ang dulo nito, yung convergence ng lahat ng mga programa dun sa local government units. So, tinignan natin na yung mga local poverty reduction action plan nila ay maging convergence mechanism para magkaroon ng harmonization yung national government, local government, kasama na yung mga development partners, including private sector. Kasi ito yung sinasabi nating whole of nation and whole of government, whole of society approach in poverty reduction. Alright, with all the accomplishments of NAPSI this year, umaasa po kami mas marami po kayo maabot at matutulungan ng mga Pilipino. Maraming salamat po, Secretary Lopez. Maraming salamat, Bahagi po VP ng and RRC ICE. Pilipinas. Thank you so much po.